Officer of Davao City. And this is from 2018 to 2022, correct? Opo, Your Honor. And the mayor then was Vice President Sara Duterte. Opo, Your Honor. When you were STO of Davao City, your duty pertained to disbursing confidential funds appropriated for Davao City, correct? Hindi ko maklaro ang Noon pong STO kayo, ang duty nyo po ay ang pag-disburse ng confidential funds para sa Davao City, tama po? Tama po. And you also prepared and submitted liquidation documents during that time, correct Yes, po? tama po. And when you were STO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct? Wala po. And when you were STO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. There's likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were Wala. and there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Wala rin pong notice of disallowance. Wala po. Laban sa inyo, wala po. Wala po. Your Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po? Tama po, wala. And the Commission on Audit did not reopen any audit for confidential funds of Davao City, correct? Correct po. Your Honor, sorry, but I have to As you answered, Your Honor. interject a continuing objection to this series of questions. May I state my ground? I think I know what your ground is, Counsel, but you may do so for the Your record. Honor, magically, now this witness remembers what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya, Counsel is "Hindi niya testifying, maalala." Your Honor. Wait, incompetent. Put in It's- record. Counsel is testifying. Maybe we Then need to the strike, Your Honor. objection is overruled, Counsel. Counsel may proceed. And when you were STO of Davao City, it is the joint circular which is already in effect, correct? Yes po. And you are aware of the requirements of the joint circular regarding your functions as the special disbursing officer. Yes, Your Honor. You mentioned also that you were the special disbursing officer of the Office of the Vice President for its confidential funds from quarter 4 of 2022 until quarter 3 of 2023, correct? Correct po, Your Honor. And similar with your tasks in Davao City, you also prepared the documents for liquidation. Opo, Your Honor. As SDO, you were not part of any confidential operations of the agency, correct? Yes, Your Honor. You have no experience in confidential operations. Wala po akong experience niyan, Your Honor. You do not know how confidential operations are done on the ground. Wala po akong alam niyan, Your Honor. You have not undergone any formal training regarding confidential operations or activities. Wala po akong training na ganyan. You are not aware of the operational security required when it comes to confidential operations, correct? Yes po. Wala po kayong military background. Wala po akong... May law enforcement background po ba kayo? Ano po yun? Do you have a law enforcement background? Wala po ako niyan, Your Honor. When you were STO of the OVP, you have no authority to access security information, correct? Yes po. Wala rin po kayong authority to access classified information. Yes po. You were not also given any security clearance in the Wala. OVP. And because you were already the STO of Davao City, you remain familiar with the joint circular, correct? Familiar po a little, Your Honor. The joint circular does not require you, an STO, to be personally involved in the agency's confidential operations. That's misleading, Your Honor. It's clearly in the joint circular that's the job. That's the job of an SDO to disperse confidential funds. Your Honor, the prosecution also inquired as to the contents of the joint circular. Oh, that's why- I'm examining the witness, Your Honor. If there is such a provision. The question is misleading. Witness may answer, she knows. I'll allow it, Counsel.
Gina, kindly answer the The question. joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations on the ground. Wala pong sinabi ang circular, Your Honor. Wala rin po bang sinabi sa joint circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations? Wala din, Your Honor, sa akong pagka-understand. May nakalagay rin po ba sa joint circular na kailangan may kaalaman kayo kung papaano ginagawa ang confidential activities? Wala ko naka-encounter, Your Honor, sa GC. Nire-require din po ba kayo ng joint circular na mag-undergo ng formal na training para sa confidential activities? Wala, Your Honor. Nire-require po ba kayo ng joint circular na dapat ang STO merong military background? Wala ko kabasahan, Your Honor. Wala rin ang law enforcement background. Wala rin ganyung requirement. Wala, Your Honor. Nire-require ba ng joint circular na ang isang special disbursing officer kailangan may authority to access security information? Wala, Your Honor. Nire-require din po ba ng joint circular na ang STO kailangan may security clearance? Wala, Your Honor. Nire-require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer? Ano yun, Your Honor? May pagbabawal po ba sa joint circular na bawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer? Wala, Your Honor. The requirement of the joint circular is that a special disbursing officer must be a regular or permanent employee of the agency, correct? Opo, Your Honor. And you are a regular or permanent employee of the Office of the Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Coterminous po, Your Honor. And the joint circular provides that it is the SO who must have access to security information. Tama po? Tama po, Your Honor. And ito rin po ba ang dahilan kaya ang SO, ang security officer, ang kailangan mag-implement ng confidential operations ng ahensya? Sa ako ang pagsabot sa GC, Your Honor. At ang security officer po, ang nag-designate dito ang head of agency, tama? Yes, ang head of agency, Your Honor. Yun din po ba ang dahilan kaya kinailangan nyo ang inputs o guidance ng security officer in preparing the physical and financial plan? Yes, Your Honor, kasi wala po akong alam sa mga operations sa ground. The OVP submitted a physical and financial plan to the Department of Budget and Management, correct? For Opo. 2022? Are you aware? Nag-submit po ang OBP ng physical and financial plan na required po sa DBM. At ito pong physical and financial plan is in support of the OVP's request for confidential funds noong 2022. Opo. And the PFP, which the OVP submitted to the Department of Budget and Management, is also based on the good governance program of the OVP, correct? Wala ko ka-get sa question ni mo, Your Honor. Yung po bang physical and financial plan na sinubmit ng OVP sa Department of Budget and Management, nakabase rin po ba sa good governance program ng OVP? Opo, Your Honor. At matapos pong isubmit ang nasabing physical and financial plan, tama po ba na the Department of Budget and Management recommended the approval of the confidential funds to the Office of the President? Opo, Your Honor. And the Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President's request for confidential funds. Your Honor, at this juncture, I'll be objecting. If I may state the ground, Your Honor, please. Proceed, counsel. The ground being, there is a distinction between, on one hand, things that may be covered on cross on a non-adverse witness. Totoo po, sa 2019 rules, nakasulat dyan, inamend ng Korte Suprema na po pwedeng magtanong on cross
yung isang partido so long as on any relevant matter. Pero po, Your Honor, in the 2019 rules, hindi po nabago. Yung rule po that is applicable to adverse witness, nakasulat po sa rule sa adverse witness, po pwede lang mag-cross sa mga bagay na napag-usapan during redirect. Ulitin ko po, mas pinalawig ng 2019 rules yung cross-examination for ordinary witnesses. Pero sa adverse witness, which we have now, hindi po pinalawig ng Supreme Court. Dapat po may relevance sa naging pag-uusap ng abogado at testigo during redirect. Now, that's the point. Now, as to who approved the confidential funds, Your Honor, it was not touched upon. It was not touched upon during the direct examination. Ulitin ko, 2019 rules, pinalawig yung cross for ordinary witness pero mas stricto pa rin yung rule applicable when it comes to adverse witness. Objection, Your Honor, that's not allowed. During cross of an adverse witness, basis rules of court. Your Honor, may I respond? Of course you may. Your Honor, my inquiry is based on the fiscal and financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in the examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to inform this honorable court of the entire picture. The court will, for the meantime, overrule the objection. Also because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses counsel, that the confidential funds was by virtue of Pasaro, and it is indeed in the document that you are referring to. Overruled, witness may answer. May I repeat my question, Your Honor? The Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President request for confidential funds. Correct? Opo, Your Honor. And this approval is why the OVP was allocated confidential funds for 2022. Ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng confidential funds ang OVP noong taong 2022. Opo, Your Honor. So you also prepared the fiscal and financial plan for 2023. This fiscal and financial plan was based on the General Appropriations Act, correct? Yes po, GAA po. And the General Appropriations Act for 2023 allocates confidential funds for the Office of the Vice President. Opo. The General Appropriations Act contains a line item allocation for OVP's socio-economic program delivery, correct? Yes po. The General Appropriations Act for 2023 was approved by the Senate and the House of Representatives, correct? Opo, Your Honor. Which is why, for the fiscal and financial plan for 2023, you indicated socio-economic program delivery. Yes po. And in this fiscal and financial plan, the Vice President is a signatory, correct? Isa po siya sa nagpirma, Your Honor. You mentioned that you prepared the documents for liquidation. You also executed certifications, correct? Opo, Your Honor. The form of the certification is provided by the joint circular, correct? Yes po. In fact, the form of said certification is contained in Annex B of the joint circular. Ano po yun, Your Honor? May the witness be confronted with Defense Exhibits D-I-136, Annex B, Assisting counsels may approach. which is the template of the certification, Your Honor, attached in the joint circular. Ito. Tama po, ma'am, no, na ang form ng certification ay nakalagay sa Annex B ng joint circular. Opo, Your Honor. And the joint circular states or provides the contents that must appear in the certification. Tama po? This one? Opo, nakalagay po dyan kung anong mga aligasyon na dapat naka-indicate sa certification. Tama po? Tama po.
The joint circular does not give you any authority to alter the form it has given for the certification. Tama po? Tama po. And when you were preparing the liquidation documents, nabanggit nyo rin po kanina na you had the opportunity to examine the documents which is submitted to the COA, correct? Ano po yun? Nung pong nagpe-prepare kayo ng liquidation, nabanggit nyo rin po kanina na nakita nyo po yung mga documents na kailangan, tama po? Sa liquidation? Opo. Okay. And nakita mo rin po doon yung liquidation report, tama po? Yung mga liquidation reports kada quarter. Opo. And you were able to see that the Vice President certified that the cash advance for confidential funds was duly accomplished. Tama po ba? Yes, Your Honor. Nung habang nagle-liquidate din po kayo para sa confidential funds kada quarter, you remain in coordination with the security officer. Opo. And ito pong coordination na to Your Honor, can I object? Yes, what is the basis of the objection, counsel? That's not even a question. There was no question. The counsel is just stating a statement and waiting for the witness to confirm. The witness, the Your Honor, counsel is testifying. There's no question. What's the basis of the... There's no question. There Ask was a question, Your Honor. There's no question on record. You're just Actually- stating a statement and waiting for this witness to say, yes, tama po. That was a question. Actually, it assumes that the question was in seriatim, I presume. And he Yes, says, Your Honor. all based on In declarative form, Your all based on Honor. the documents submitted. A question in And declarative when asked form? if he is correct in saying that, it is in the form of a question, counsel. But if he, the court will allow it and will gladly welcome a continuing objection along these lines of questioning, counsel, Yes, Your to Honor. be placed on record. Counsel, may proceed. This coordination pertains with the security officer pertains to how confidential funds was implemented on the ground, correct? Opo. In fact, you mentioned earlier that the security officer also showed you a fund utilization report. This is how you know how the confidential funds was implemented on the ground. Ito po yung dahilan kung bakit alam nyo kung paano in-implement ang confidential funds on the ground. Tama po ba? Tama po. And after your examination of the documents, as you mentioned earlier, and your coordination with the security officer, you are satisfied that the confidential funds were used in connection with confidential activities. Yes po, based sa mga documents na sinabit niya sa akin. During the examination in chief of the prosecution, you also testified that the security officer did not sign the physical and financial plan, the accomplishment report, the liquidation report, and the certifications, despite the inputs and guidance provided. Pero tama po ba na wala sa joint circular nagbabawal from getting inputs and guidance from a security officer in preparation of the physical and financial plan? Sa pagkaintindi ko po, wala pong pagbabawal doon. Tama rin po ba na walang nakalagay sa joint circular na bawal kumuha ng input o guidance from the security officer sa pag-prepare ng accomplishment report? Tama po. Tama rin po ba na walang bawal sa joint circular kumuha ng input o guidance from a security officer in preparation of the liquidation report? Tama po. Ganon din po sa certification. Wala pong pagbabawal na kumuha ng inputs and guidance from a security officer. Tama po? Tama po. Wala rin pong nakalagay sa joint circular na kailangan nakapirma ang security officer. Tama po? Tama po. The forms provided by the joint circular is that these documents must be signed by an accountable officer. Tama po? Ano po yun na document? Yung pong physical and financial plan, accomplishment report, liquidation report, and certification, ang nire-require po ng JC, ng joint circular, ay dapat nakalagda dito ang isang accountable officer. Tama po? Tama po. At kayo po yun. Kayo po ay accountable officer. Tama po? Tama po.
Okay. You were also asked about acknowledgement receipts. You examined the acknowledgement receipts, correct? Yes po. And you tallied the amount. Yes, Your Honor. And you checked the purpose for which confidential funds were used in the acknowledgement receipts. Opo, Your Honor. Chinek mo rin po ba yung date? Nadaanan ko po yun ang mga date, Your Honor. And nakita nyo po na ang confidential funds ay ginamit within the period required. Opo, Your Honor. And satisfied po kayo na ito ay ginamit sa confidential expenses. Tama po? Tama po, Your Honor. May nabanggit din po kayong accomplishment report during the examination of the prosecution. The joint circular provided a template for the accomplishment report, correct? Opo. The joint circular also provided that the accomplishment report must contain the specific detail by object, correct po? Opo, Your Honor. By object, tama po ba na naintindihan nyo to as by category, tama po? Ano ibig sabihin po? Sinabi sa joint circular na by object ang nakalagay dapat sa accomplishment report. Tama po ba na ang pagkakaintindi nyo dito ng by object is by category? Opo, Your Honor. Since you prepared the liquidation documents, the Office of the Vice President submitted these documents to the Commission on Audit, correct? Opo. So you complied with the joint circular's requirement that the liquidation of confidential funds must be done within 30 days from the close of each quarter. Tama po? Tama po yun. Okay. So for quarter 1 po ng 2023, tama po ba na ang OVP nagsubmit ng liquidation documents sa Commission on Audit noong April 13, 2023? And ano po yung quarter, Your Honor? May we ask that the witness be confronted with D-I-29-OVP? That's for the first quarter, Counsel? Yes, Your Honor. The document is a cover letter addressed to Chairman Cordoba, Your Honor. Assisting counsels may approach. Do you confirm, ma'am, that there is a stamp received by the Commission on Audit, ICFAO, on April 13, 2023? Opo, Your Honor. For quarter 2 of 2023, Ma'am Gina, the OVP submitted the liquidation documents sa Commission on Audit on July 13, 2023. Naalala niyo po ba kung tama ito? Nag-submit kami, Your Honor, pero di ko ma-confirm for the record, ang date Your kung Honor. Wala ko document, Your Honor. For the record, Your Honor, we would confront the witness with Defense Exhibits D-I-54-OVP. It's a same cover letter, Your Honor, For the second quarter. for the second quarter. Yes, Your Honor. Nag-submit po kami last July 13, 2023. And nakalagay po dyan na tama po, may stamp received ang COA ICFAO noong July 13, 2023, correct? Meron po, Your Honor. Para sa quarter 3 naman po na liquidation, maalala niyo po ba kung kailan niyo sinubmit? Maalala niyo po ba kung tama ang date na October 26, 2023? Ito, for the record, Your Honor, we would want to confront the witness with D-I-78-OVP, Your Honor, which is the same letter for quarter 3 of 2023. Yes po, napareceive po sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Fund on October 26, 2023. Do you confirm, Ma'am Gina, that there is a stamp received by the COA ICFAO on October 26, 2023? Yes, Your Honor, meron. And you are aware that for quarters 1 to 3, this would be disallowed in a notice of disallowance number 2026-001, correct? Meron pong disallowance, Your Honor.
may we confront the witness with Defense Exhibits D-I-9, which is the notice of disallowance dated number 2026-001, Your Honor. Tama po. Ito po yung disallowance ng quarter 1 to 3 of 2023. Opo, Your Honor. Ito po. At ito pong notice of disallowance na to, tama po ba na in-issue ito ng Commission on Audit noong March 31, 2026? Opo, Your Honor. At in-issue po ito ng Commission on Audit habang ang Committee on Justice ay nagko-conduct ng mini trial against the Vice President, correct? Objection, Your Honor. Relevance. What's the relevance? Not touched upon. The use of the term mini trial. That's one. Number two, not touched upon during direct examination. The rules are more restrictive when it comes to cross-examination of an adverse witness. Exhibit A is the line of question of the defense. Kindly reform, counsel. I will not sustain the objection. Neither will I overrule it. Just kindly reform, counsel, so that we can proceed. We will reform, Your Honor. This notice of disallowance was issued by the Commission on Audit while the Committee on Justice is conducting its hearing for impeachment. Correct? Di ko maalala, Your Hindi Honor. Pero na-receive nyo po itong notice of disallowance noong April 8, 2026. Tama po ba? Yes, Your Honor. May signature po ako dito na na-receive ko po April 8, 2026. So, na-receive nyo po yung notice of disallowance number 2026-001 on April 8, 2026 kahit na-submit nyo na yung liquidation noong 2023 pa lamang. Tama? Yes, Your Honor. At this is in the middle of the Committee on Justice hearings, correct? Di kasi ako nakikinig sa TV at saka sa radio, Your Honor, kung mga about balita-balita, Your Honor. Kaya dili ko makasagot. Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo. Objection, that's vague. I withdraw, Vague. Your Honor. Withdraw. Vague. Nice try. Vague. I withdraw the question, Your Honor. You should. So withdrawn. Nice try. Wala. No further No further. questions. All right. A few redirect with the court's permission, Your Honor, please. With emphasis on a few, counsel. Yes. You may proceed, counsel. Madam Witness, kanina, nung nakarang araw, while yung prosecution that is presenting you as an hostile or as we are accustomed to, hostile witness, sinabi nyo, in several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo, hindi mo na maalala. You remember having said that, hindi po ba? Yung mga tanong mo po, Your Honor, na sinabi mo yung Sa Davao. sa Davao na 460. Yes. Di ko maalala yun, Your Honor. Hindi mo maalala. Amang. Opo. Pero ma'am, kanina dire-diretso yung defense, tinatanong ka, nakatanggap ba ng audit observation memorandum? Natanggap ba ng notice of disallowance during your stint sa Davao City? Diretso, sabi mo, wala. Biglang No naalala question, nyo. Your Honor. Wait. I'm testing the Kindly credibility allow of this. counsel to finish. Now, bigla mong naalala 2019, 2018 to 2022. Alam niyo po ba yung tinatawag nating selective memory, ma'am?
Do you know that? Yes or Objection, no? Your Honor. Oops. Argumentative. Your Honor, I'm confronting this witness with a fact that everybody heard. When I was asking questions, sabi niya, conveniently hindi ko maalala. But when propounded with similar line of questioning as to events that happened in Davao City while she was an SDO, she said, yes, I can remember, diretsahan yung sagot. That's why I'm asking that question as basis. Alam niyo po ba, anong ibig sabihin I'll allow ng selective memory? If the witness knows, ang sinabi ang ibig sabihin po kanina, Your Honor, ang amount po na sinabi nyo na yun po ba, yan ba ang halaga ng confidential funds ng Davao City? Yun po, nag-concentrate ako, ang intindi ko, ang pagsabot ko, Your Honor, is yung the amount po. Hindi ko po maalala kung yun ba talaga, Your Honor. That's your Okay. answer, ma'am. Ma'am, let's proceed po. Let's proceed, ma'am. that's the witness's answer. Yes, Mr. Presiding Officer. You know, ako, for 2 days, medyo nahihirapan sa mga tanong ko kasi sabi mo, hindi ka nakakaintindi masyado ng Tagalog. Naalala niyo po ba yung mga episodes na yan during the last hearing and this morning? Yes or no? Alala mo? Ano yun, sir? Yung mga hindi mo maintindihan, yung mga tanong ko na tinatagalog ko, di ba naalala mo, nasabi mo hindi ko maintindihan. That's why we had to go through the trouble of trying to interpret, translate into Bisaya, Tagalog, and English. Alala po ba yung mga pangyayari yan sa loob ng courtroom, di po ba? Yes, or no? naalala ko, Your Honor, Yes, yung mga okay. Tagalog na lalom, na Lalom. deeper. Yeah, Dili kay deeper. ko ka sabot, Your Yes, Honor. hindi ko maintindihan yung sabot now. But when it was the defense asking you, rapid, rapido. What's the question, Your Wait, Honor? not yet. Hold your horses. Counsel is testifying, Your Honor. Relax. Hindi pa tapos. I'm just laying the premise. Relax. Mabilis. There's no question, Your Honor. Wait. Mabilis, Tagalog, all of a sudden, nasasagot mo, walang translation, nasasagot mo ng diretso. Your Honor, Explain. nangutan naman ko, nag-ask ko saya, Your Honor, kay dili ko, ang question niya, na yung mga question niya, Your Honor, nga nagpa-repeat ko, kay dili kayo ko kasabot, dili kayo ko ka-understand, Your Honor. Alright, Nagmutan ako kay attorney, nagpa-repeat ko po ng question sa kay attorney kung ano po yon, kay hindi ko talaga na maintindihan or Yes, makuha ang iyang pangutana, Your Your Honor, I will Honor. not belabor the point. The records are crystal clear. Move I to will strike. move on. Oh, what? I move on to the next question. Move to strike, Your Honor. It's counsel is testifying. Your Honor, that's a motion- manifestation and what motion we- denied. Motion denied, counsel. I mean, Yeah. You should do your own let it stay government the things you record. may. Okay, now, Madam Witness, sinabi mo kanina, si Colonel Lachica naman yung may access to security information, kaya siya yung may alam sa confidential activities. Tsaka, naalala mo sinabi mo yan kanina, di po ba? Oo. Now, Opo. and then kinonfront kayo ng counsel for the defense, wala naman daw sa joint circular na yung trabaho ng special disbursing officer dapat alam yung mga confidential activities. Yun yung sagot nyo, di po ba? Nalibog. I'm Confused ka. Ayan, yun na yun, ma'am eh. Naku-confuse po kayo kung ako yung nagtatanong. Usabon, repeat, I'm Your just Honor. repeating this series of questions that were propounded to you by the defense. Uulitin ko. I will indulge. Ma'am, sinabi nyo kanina, si Colonel Lachica yung nag-i-implement ng confidential activities kasi siya yung may access to security information. Yun, napakaklaro niyan, ma'am, ha? Opo. Naaalala niyo po ba yan? Opo, Your Honor. Sinabi nyo rin, kinonfirm na yung observation ng Defense Council na on the other hand, yung Special Disbursing Officer naman, wala naman nakasulat dyan na may alam about confidential activities. Naaalala nyo po ba yan? Yung sagot nyo.
Yes, naalala ko. Okay. Sagot ko sa kay Attorney Ano yung pangalan ng attorney, ma'am, if you know? Lyndon. Ma'am, kailan nyo nakausap si Attorney Lyndon before this Attorney testimony? Lyndon. Not Ma'am. part of the... It is. Cross, It is. Your Honor. It is. Ma'am, kailan nyo last Counsel nakausap? may impeach the witness. She has been declared a hostile witness. Ma'am, look at me, ma'am. Tingin ka sa Yes, akin. sir. Ma'am, you are under oath. Opo. Yes, ma'am. Kailan mo last nakausap si Attorney Lyndon? Last week. Last week pa. Last week or last week? Last week. Kasi last week, umuwi ako ng Davao to visit my And husband. then, so doon mo nakita sa Attorney Lyndon? No. Last week. Last week pa. Ano Before I pag-usapan niyo, go. ma'am? Very interesting. Ano pag-usapan niyo? Na ano lang, natanong ko lang sa kanya kung what is the proceedings kung sa Senate hearing. And then, ano sinabi ni Attorney Lyndon? Ganito, tatanungin po kayo ma'am. Tapos, Oo. bla bla bla. Doon And then, sinasabi niya ano yung mga tanong itatanong sa'yo, hindi po ba? Wala siyang sinasabi, Your Honor. Okay, anyways, now, let's go back. Sinasabi mo, security officer may access to security information. Now, if the tech is ready, can we show 3.27? 3.27 ng Joint Circular. But this is rather brief. I will read for everyone's consumption. Security officer refers to a personnel who by reason of his duty or employment has been officially designated as such to have access to security information. Tanong, nasa 3.27 ba, yung nabanggit kong provision, yung terminong confidential activities, yes or no? Wala. Ma'am, wala, di ba? Yes or no? Confidential. Wala po ba? Security information. Ma'am, I will confront you with a document. Please, Attorney Mark. Asa siya? Yes, ma'am. Oh. Wala dyan, di po ba? Wala po dito. Now, pero on the other hand, 3.29, this time the definition of a special disbursing officer, nakasulat dyan, refers to head of agency or a regular employee designated by the head of agency to be in charge of making disbursements of CF. Anong ibig sabihin ng CF? Sa akong, in my own understanding, Your Honor, Confidential. CF means confidential funds. Agree. Sa dalawang provision na yan, napakaklaro, trabaho mo as a special disbursing officer yung pag-disburse ng confidential funds. Wala sa security officer's definition ni isa. Wala dyan nakasulat na trabaho niya. Confidential activities. Pag-disburse ng confidential activities, tama po ba? Ako po ang nag-disburse, Your Honor. Dili po siya ang nag-disburse. Siya lang po ang nag-implement, Your Honor. Yes, that's your answer. Now, ma'am, sinabi mo kanina na as SDO, hindi naman required na may background in confidential activities. Hindi po ba? Opo, Your Honor. Sinabi din na walang necessary training into confidential activities. Hindi po ba? Ano yun? Walang training in confidential activities na requirement for confidential, as an SDO, walang requirement na training in confidential activities. Wala po nakabutang dito, Your I'm Honor. just curious ba, ma'am, ano po ba yung natapos niyo, ma'am? Ano yung college degree niyo? College graduate po, Your Honor. College graduate, anong kurso niyo? Customs Administration, Your Honor. Ma'am, saan kayo nag-aral? Sa Davao po. Anong school? Maths College of Technology. Customs Administration. Opo, Your Honor. Did you take a licensure exam? Wala, Your Honor. Okay now. Ma'am, sinabi niyo na wala kayong background sa confidential activities. Hindi po ba? Confidential operation po, Your Honor. Confidential operations. Yung tanong is,
Ba't kaya kayo yung? Kung alam mo lang ha. Since wala kayong alam, yun yung pinapakita nyo sa mundo na wala kayong alam. Ba't Misleading, ka Your naging Honor. SDO kung alam mo? Hindi mo rin alam. Misleading, argumentative, Your Honor. There's basis. Complete the question, counsel, if I may. Yes. Kung wala kayong training sa confidential activities, bakit po kayo ang napili bilang SDO para panghawakan ng confidential fund? Hindi lamang ng OVP, pati ng sa Davao po nun. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Sa Okay. OVP at sa City of Davao. Opo, tama. Sa dalawa po, Your Honor. I will ask this question, Your Honor, and there's basis. Hindi po ba naging SDO ka? Because you follow orders blindly. Ano, blind? Objection, Your Honor. There's basis to Argumentative. that, Your Honor. There's basis to the question. It's argumentative, Your Honor. Naging Reform SDO ka. Reform Council, it is naging SDO argumentative. ka kasi sinusunod mo lang lahat ng utos sa'yo. For example, ng Vice President. Same objection, Your Honor. I reformed. We will allow it, counsel. We will allow it, counsel. Kindly answer, sa pananaw niyo po ba yan ang dahilan kung bakit kayo ang hinirang ng SDO nung Davao at ng OVP? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo rin alam. Hindi mo masabi na dahil sinusunod mo lahat ng inuutos sa'yo? Hindi ko alam, Your Honor. Basta ako, ginagawa ko lang, Your Honor, ang akong pagiging SDO, Your Honor. Okay. Now, let me continue, Your Honor, please. Please proceed. Madam Witness, sinabi mo kanina, yung pagre-report ko naman, that was in coordination with the security officer. In coming up with the report in coordination with the security officer. Di ba naalala mo yung tanong tsaka sagot na yan kanina during cross-examination by the defense? Alala niyo po ba? Opo. Ba't hindi po ba sinabi nyo rin, ako yung nagtatanong while I was asking you, sinabi naman ni Colonel Lachica na wag nang magtanong kasi nga, paano ini-implement kasi confidential yung mga ginagawa niya. Di ba nasabi nyo yan when I was asking you questions? Gi-verify ko po, Your Honor. Okay, we will go into that. Do you want me to repeat the question? Kanina sinabi mo, you came up with the report in coordination with the security officer. You said yes. But when I was asking you questions, sinabi mo, may mga sinabi si Colonel Lachica na wag mo nang tatanungin yan kasi that is confidential. That's part of confidential activities. Naalala mo sagot na yan, di ba? Opo. Opo. So therefore, you tried verifying kay Colonel Lachica. Sasabihin niya, Ma'am Gina, wag mong itatanong yan kasi nga confidential. Pero you still submitted certifications na tama yung pinagamitan ni Colonel Lachica ng confidential activities. Based As po an sa... answer, Your Honor. I mean, the Witness may answer answer. for the witness. Kindly answer the question, Ma'am Gina. Based sa? Nag-base ko din po yun sa mga documents, Your Honor, na binigay sa akin ni Colonel Lachica. After po, matapos po ang pag-implement ng confidential funds, Yes, ma'am. Your Honor. Mga documents na sinabi nyo rin kanina, klarong-klaro, crystal clear, na wala kayong personal knowledge or personal na nalalaman. Hindi po ba? As an answer, Your Honor. Your Honor, this is another topic. On redirect, no? Witness may answer. Ano po, sir? Wala po kayong personal knowledge dun sa mga intelligence confidential activities na ginawa ni Lachica. Binase nyo lang sa dokumentong binigay niya. Yes, Your Honor. O pag-verify na ako sa iya, ibig sabihin mag-verify yung pagpangutanan ako sa iya, Your Honor. Okay. Let me continue. Now, sinabi nyo kanina na wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang training. Pero hindi po ba, ma'am, na requirement sa SDO yung pagkakaroon ng common sense? Anong ibig sabihin, Your Honor? Oy, napakaklaro ng tanong ko. Ma'am, I will repeat the question.
Sinabi nyo, wala namang requirement na may alam sa confidential activities, walang special training sa confidential activities. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang Vice President, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, kanina, sinabi din ng Defense Counsel na yung certification that you identified apat, may format naman. May format naman yung joint circular, hindi po ba? Opo, Your Honor. And then, sinabi ng Defense, hindi kayo allow to modify yung content ng format na iyan. Hindi po ba? Objection, Your Honor. I remember you saying that. What's the objection, counsel? Your Honor, the question is misleading because the question is pertaining to the certification, the template of the certification, Your Honor. Exactly. If I may respond through the presiding officer. I Exactly. remember that too. You mentioned it pertaining to the certification that it cannot be modified in any way. And you referred to Annex B, if I remember correctly. Yes, Your Honor. Witness may answer. Nawala ko da. So sinabi kanina na since may format yung certification, hindi po pwedeng i-modify ng Office of the Vice President yung format na yan. Hindi po ba? Opo. Opo. Pero ma'am, hindi po ba required, at least naman lang ma'am, common sense naman lang, na kung sa tingin mo, hindi tama yung nakasulat sa certification, hindi mo pipirmahan. Common sense po ba yan, di ba? Your Honor, Oh, we wait. object to the question because the prosecution is already badgering the No, witness, I'm Your not Honor. badgering. Overruled, It's counsel. the meaning of Overruled, the question, counsel. Your Honor. That's not Overruled, badgering. counsel. Witness may answer. Ma'am Gina, dahil hindi nyo pwedeng baguhin, hindi naman nangangahulugan na pag hindi totoo yung nakalagay doon, hindi nyo pipirmahan. Pinirmahan nyo yan dahil sa paniniwala nyo, totoo yung nakalagay doon. Sa certification pa. Yes, totoo, Your Honor. Kaya meron naman po ako mga documents nga galing kay Colonel Lachica na security officer after po na-implement niya ang confidential operations, Your Honor. Kaya nagpirma ko, Your Honor, mo to akong isa sa gibasihan o basis, Your Honor. Your Honor, since it has been raised again, I will ask this question again. Pero paano mo nalaman na na-implement yung ng tama through the document? Sinabi mo na eh. Wala kang personal na alam eh. As in Paano answer, yun? Your Honor. It was raised again. That's why I have to repeat that. Witness may answer. Continuing objection on these lines of questioning, The Your Honor. continuing objection of counsel with respect to this line of question is duly noted. Witness may answer. Yes, ma'am. Pakisagot po. Ay. Gipirmahan ko, I sign the certification, Your Honor. Na tama po yun. Kasi meron akong gibasihan, meron akong basis na galing po sa security officer na si Colonel Lachica. Na binigay niya sa akin, Your Honor, after po matapos ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Okay. Let me proceed, Your Honor. Proceed, counsel. Now, iba pa nga yung pagpipirma eh, ma'am. Common sense will tell us we will not raise our hand under oath before a notary public kung hindi totoo yung nakasulat sa certification na pinirmahan mo. Agree po ba? Totoo po yun, Totoo Your po. Honor. Okay, now, hindi po ba ma'am na yung certification, yung example, January 10, 2024, hindi nga lang permado ng isang Gina F. Acosta, ito rin ay notarized ng isang notary public. Sinasabi dito, subscribed
and sworn to before me this January 16. So sinasabi niyo po ba, pinirmahan niyo on one hand, on the other hand, humarap kayo sa isang notary public, pinirmahan yung certification na yan, kasi yun naman yung format na binibigyan ng joint circular. Is that what you're telling the public, ma'am? Argumentative No, no. and misleading, Your Honor. There's basis to that question, Your Honor. Sustain, counsel. It's misleading. Okay, now I will move on, Your Honor. Sinasabi mo na ikaw ay isang accountable officer, hindi po ba? Opo, Your Honor. Now, within the four corners of the joint circular, si Colonel Lachica ba, as a security officer, isang accountable officer? Argumentative, Your No, Honor, no, and ask Witness and will answer. answer. Witness will answer. It's a valid point. Dili siya accountable, Your Honor, pero siya ang gihatagan o gihatagan siya ni Vice President Sara Duterte as security officer, Your Honor, na siya ang mag-implement sa mga confidential activities sa grounds, Your Honor. Pero ako paghihapon ang accountable officer, Your Honor. All right. On this point, counsel, ma'am, may dokumento po ba kayo na nagpapakita na in-appoint ni Vice President Duterte si Colonel Lachica bilang security officer at na siya ang mag-i-implement ng confidential fund? O Meron- verbal lang po yun? Meron pong black and white papel po, Your Honor. May na- office order po? Yes, office, Your Honor. Tama po, Your Honor. May Sorry kopya po. po ba kayo nun? Wala akong kopya, Honor, pero sa office meron. Okay, Okay. Counsel, let me proceed. So, between you and Colonel Lachica, ma'am, ikaw yung bonded. Ikaw yung may fidelity bond. Si Colonel Lachica, wala. Di po ba? Opo, Your And Honor. then sa mga dokumentong sinubitin nyo sa COA, ikaw yung nakikitang nag-disburse ng confidential funds. Hindi po ba? I-disburse ko po sa security officer na si Colonel Lachica, Your Honor. Let me guess. Kasi siya yung appointed as security Security officer officer. ng opisina nyo. Hindi po ba? Siya po ang i-appoint, Your Di ba? May Honor. memorize your answer na. Now, Move to strike, Your Honor. Impertinent. that's a manifestation, Your Honor. The council can make a counter manifestation. leave it. Let it be on the record. Now, Colonel Lachica is not bonded. Asked and answered, Your Honor. Okay. Hindi po ba, or better yet, alam niyo po ba, Miss Gina Acosta, na ikaw yung maaring makulong kapag napatunayan sa isang criminal court yung crime, for example, ng plunder. Alam niyo yung gravity ng isang kaso for plunder? Asked and answered, Your Honor, Not and yet. the prosecution is badgering the There's witness, no Your man. Honor. Your Honor, I am testing the credibility of this witness. Overruled, Correct. counsel. Overruled. Overruled, counsel. If Oh. the witness knows, she's not a lawyer and her background is customs administration. If she knows, alam niyo po ba yung sagot sa tanong ng abogado, Ms. Gina? Di ko alam ang Okay, hindi mo ibig alam. sabihin yun, Your Honor. Hindi nyo alam, ma'am, na between you and Colonel Lachica, kasi Colonel Lachica ay wala namang track, walang trace sa mga dokumento. Ikaw yung po pwedeng makulong for misappropriation of confidential funds, hindi si Colonel Lachica. That question is so simple. Alam nyo po ba yan? Speculative, Your No, Honor. no, okay, can I explain? That's not speculative, Your Honor, please. That's not an if and when question. There's basis for that. Witness will answer. If she knows. Yes, based sa GC po, ang accountable officer po ay ang SDO. Kaya po, ako ang accountable officer, kaya I see to it na merong documents po na maibigay si Colonel Lachica after po, matapos po ang pag-implement ng confidential activities, Your Honor. Okay. Kasi ako po ang magagawa ng liquidation kasi ako man po ang accountable officer, Your Honor. Okay, a few more questions, Your Honor, please. Proceed, counsel. Now, Madam,
paulit-ulit sinasabi nyo, yung certification nyo, liquidation report, base yan sa dokumento tsaka inputs, information galing mismo sa isang tao, galing sa isang tao lang, si Colonel La Chica, hindi po ba? Yes, Now this is now the question now. Ma'am, alam niyo po ba yung nilalaman ng letter C ng 6.3 ng joint circular? Okay, do we have that? Please show that. While it is being shown, babasahin ko for the public to understand. Trabaho ng isang opisina, head of agency, no? To institute and maintain sound and effective internal control measures to discourage and prevent irregular, unnecessary, excessive, extravagant, and unconscionable expenditures, as well as promote prudence in the use of government resources. Trabaho po ng isang ahensya like the Office of the Vice President, Head of Agency, na magkaroon ng internal control upang mapigilan yung irregular, unnecessary, excessive, extravagant. Now, ito yung tanong now. Yung proseso nyo, binibigay mo kay Colonel La Chica yung 125 million pesos. Colonel La Chica yung nagsasabi ano yung activities. Nagsasubmit siya ng mga dokumento na inamin nyo. Wala kayong personal knowledge. Hindi nyo alam kung totoo ba. Now, nagpapakita ba yan ng rene-require na internal control sa loob ng Office of the Vice President? Yes or no? Argumentative, Your Honor. There's basis to that question, Your Honor. If that's your last question, Counsel, I'll allow it. But actually, it is argumentative. Another one, Your Honor. Another one. Proceed to your last question, Counsel. Now, eto now. Yung tinatanong sa'yo, sinasabi mo, bine-verify ko naman yung mga inputs, yung mga information, yung mga dokumento galing kay Colonel La Chica. Naalala niyo po ba yan? Yes, giverify ko Now, kay Security Officer, Your Honor. In verifying information handed to you, delivered to you, documents delivered to you by Colonel La Chica, ma'am, hindi po ba kalukuhan na yung bine-verify nyo, yung tao mismo nagbigay ng information? Argumentative, Your Honor. Counsel, Reform Counsel, you know what I'm referring to. That's all for this witness, Your Honor. Thank you, Attorney Ligudan. Rick Ross, if any? Just a few questions, Your Honor. Ma'am, nag-testify You po may kayo proceed. Ma'am, nag-testify po kayo sa Committee on Good Governance and Public Accountability noong November 25, 2024. Naalala niyo po ba yon? Opo, nag-adto ko dito. I was there. At naalala niyo rin po ba na sinabi niyo sa komite kung pwede kang magsalita ng Bisaya? Naalala niyo po ba? Naalala ko, Your Honor, na nagkasulti pagani ko na ay sorry po, nagbinisaya ko. Sorry po na nasagulan ako og Bisaya. At tama rin po ba na sinabi ng chairperson sa inyo ng komite na kahit may request kayo na magbisaya, still try your best to speak in English or Filipino. Tama po ba? Yes, nag-ingon po ko, nagsagot ko sa iya, I answer na, yes ma'am, I will try my best. No further questions, Your Honor. Earlier, several senator judges registered their intention to make some interjections. Ma'am Gina, yung mga senator judge naman po magtatanong sa inyo. First to register is Senator Pangilinan. You may proceed, sir, when you're ready, and you have 2 minutes. The sequence so far would be in this order. After Senator Pangilinan, Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi, the Senate President, Senator Ontiveros, Senator Lacson, and Senator Villanueva. Thank you, Mr. President. Magandang hapon,
Ginang G na Acosta. Sabi nyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Yes. Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Hindi, yung pondo ang pinag-uusapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement. Tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement? Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay, siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So- na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor. Yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo. Kasi po, values confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam. Your Honor, confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa yung affidavit dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos? Nagsubmit po siya sa akin ng nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. So, so naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba? Hindi ko nakita, Your Honor. O kaya nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin Honor. alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Okay, Honor. Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo yon, di ba? Alam ko may purchases Yes. na ganyan, pero di ko makabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor. So Kung hindi how much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific. Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So magkano ang acknowledgement receipt, medicines? Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral?
Hindi ko kabisado ang amount, nga. Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting? Hindi ko na maalala, Your Honor, magkano sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yung sa fund utilization of Your Honor na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam kung dokumento lang, maaaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. No further questions. Thank you, for now. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod ang iyang opisina. Tapos ako doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, sa admin office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So, sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am VP Sara Yes, na security kaya- officer, Your Honor. Kaya nga po. Pero alam niyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po.
Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachiga sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po ako. Kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Mereges Piatos, Pagong Pusa, normal yon, at pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Lachiga, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Kasi, Na bahagi ng confidential yon. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes. Ma'am, nakapaniud to na ka. Gamay lang, sir. Kamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. ng pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to, Colonel? Mukhang hindi ata tama to, bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma.
Hindi ko nagtaka. Pinireply ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi So you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalala. And yet 6 years ka naging STO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba na tinunto mo dire. Mo Maraming maging salamat. na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. Thank you 2 very minutes, much. sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa o hindi nakorap? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Honor, Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon? Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization Paano report, kung Your yung fund Honor. utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica na Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na security officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disperse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica
dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information or security, hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po of the